Yung itim ang buhok na nagsalamin, mukha na doronda sa paligid habang patungo sa direksyon ng palasyo. Wala laban sa kanya mga pamilya. Malaki siya. Anong kapangyarihan niya? Tulad ng ibang espesyal na taong hunter na nauna sa kanya, puro mano-mano lang siya kung makipaglaban. Sige, ipaalam mo sa akin kagad kapag umabot siya ng kapangyarihan. Yung dalaw na ang bahala rin sa mga nakaputi pagdating nila. Makikita ko rin kung anong bagong kapangyarihan nila. Malas, natakasan niya ako. Boss Leon, yung itim ang buhok na may salamin, mukhang may kakayahan siya makapag-teleport sa anumang lokasyon. Ang tawag sa ability ni Nov, Hide and Seek. Isang kapangyarihan ng teleportation. Kapag nilapat niya ang palad niya sa lupa o isang pader, nagagawa niya makabukas na isang portal na patungo sa kanyang nilikhang net space. Kaya niya maglibot ng mga tao at bagay sa space na yon gamit ang portals. Sa Hide and Seek, ang space na tinatawag niyang mansion may 21 silid sa 4 nitong palapag. Hindi konektado at nakabukod ang bawat silid sa iba at sa oras na may makapasok sa loob ng isa nito, nagsasara na ang ginamit na pasukan. Para makabalik sa tunay na mundo, kailangang ibang pintura ang gagamitin. Posibleng makalikha ng higit sa iisang pasukan. Nakadepende lang ang dami nito sa laki ng silid. Ang exit portal sa tunay na mundo ang siyang ginamit na pasukan sa mansion. Ang tanging paraan para makapasok at makalabas mula rito sa pamamagitan ng mga portal na nakaistasyon sa tunay na mundo. Gamit ang master key niya, nagagawa ni Nov na makalaktaw sa tunay na mundo gamit ang portal sa alinmang lokasyon na piliin niya. Wala pa namang nagbago. Tahimik pa rin sa palasyo. Ang Deep Purple naman ni Morel, isang kapangyarihan na sadyang pangdepensa. Kapag may nakasalubong na hindi kakampi ang mga sundalong gawa sa uso, didistansya sila. Sa oras na inatake sila, aatras sila habang gumaganti at sumasalakay. Ayon sa pagkakaprogram sa kanila, gagamitin nila ang anumang nasa paligid nila na pwedeng maging sandata para ibato sa kalaban. Habang kaya nila, iiwas sila sa malapitang engkwentro para manatiling lihim ang tunay na anyo nila bilang mga sundalong gawasanin. Teka, isang kimerant. Anong ginagawa niya ron? Masyado na malayo ang pwesto niya sa nagaganap na laban. Nagmamanman ba siya? May napansin akong ilang mga tutubi ang mahaligid sa akin. Akala ko mga katutubong specimen sila ng lugar. Pero ngayon na napaisip ako, mukha silang gawasanin. Kung isa siyang kimerant na may kakayahang kumalap ng impormasyon, kailangan ko siyang iligpit. Ngayon na mismo. Hoy! Hoy! Hindi mo ba ako hahabulin? Tingnan mo, ang lapit-lapit ko na sa'yo ngayon. Alam kong gising ka talaga. Oops! Sabi ko na nga ba, nagpapanggap ka lang na natutulog. Hindi mo ako maluloko. Paano naman ako makakatulog kung ang ingay-ingay mo? Tantangan mo nga muna ako, pwede ba? Ayoko nga, hindi kita hayaang makatulog. Guguluhin lang kita ng guguluhin hanggang sa mapagod ka, tabulin ako. Kung ka pala eh. Kung yun ang gusto mong mangyari, edi sana gumawa ka ng batas para mapilitan ang mga target mo na makipaglaro ng habulan sa'yo. Halatang bago pa lang ang kapangyarihan niya. Hindi pa siya sanay dito. Gawin mo na ang gusto mo. Basta hindi ako tatayo mula rito hanggat hindi lumilipas ang 5 oras. Talagang ipinagpipilitan niya maging laban ito ng bilis. Idagdag mo pa ang ugali niyang mayabang at talaga namang kulang sa pansin. Malabo nang masiyahan siya sa ibang uri ng laban bukod dito. Hindi kita hayaang makatulog, makikita mo! Kamayo mo dyan! Ano ka ba? Nandito lang ako! Alapit ko na oh! Hoy, habulin mo nga ako! Hoy, matanda! Habulin mo Kailangan ako! ko na maghintay. Nakakainis! Mapapagod din siya sa kakakulit sa akin ng susuko. At oras na lumayo na siya. Ako na ang panalo. (991) Commander. 151, Commander. 791 Infantry.
231, infantry. 811, Ninja. 231, big cannon. 911, Fortress. 272, cannon. Nakabukod ang commander. Ang tawag ko sa formation na to, remote concealment. 712, Fortress. 162, general. 913, Archer. 322, lieutenant. Tapos na ako. Tulad ng inaasahan ko ang pagkakapwesto niya. Umuusad siya papunta sa commander ko nang hindi natatanggal sa queen formation. Kung ganun, ibigay natin ang lahat sa laban. Para sa unang tira niya, ipoposisyon niya ang archer niya sa kanang bahagi at malamang tatapusin niya agad gamit ang isang three-pronged attack. Dahil sa paglipat niya ng mga piraso niya sa kanan, magkakaroon ng malaking puwang sa kaliwa na magiging blind spot niya. Ito na ang oras para guluhin ang kanyang ritmo. 193, new archer. Ito na! 971, New Ninja. 291, knight. Mawawalan ako ng 2 piraso dahil sa three-pronged attack niya at sa paggalaw niya pa kanan. Pero dahil doon, magkakaroon siya ng kahinaan sa kaliwang banda at malamang inaasahan niyang sasamantarin ko ang pag-atake sa kanya mula ron. Pero mali siya. Pumunta ka! 551, Lieutenant General. Sa kauna-una ang pagkakataon, ang walang patid na ritmo niya sa paglalaro, biglang nabuwag. Sa pwesto ng mga piraso ngayon, walang limitasyon ng mga galaw na pwede kong gawin mula sa gitna. Wala na siyang lusot. Ako na ang kumukontrol sa haba ng match na to. Ngayon gusto kong marinig mula sa'yo ang iyaw ng kabiguan. New Lieutenant General. Checkmate na yan. Ikaw, alam mo nang dead ang strategy na yon mula nung una pa lang. Apo, Kung ganun, bakit natigilan ka pa bago ka gumawa ng hakbang mo? Kinailangan mo ba talagang pag-isipan pa yun bago mo gawin? Lumipat na ang laban sa labas ng tabla. Ang katumbas ng maling sagot. Kamatayan. kasi po kamahalan, ang opisyal na tawag sa strategy ninyong remote concealment ay talagang kokoriko. At ako ang unang nakaimbento nun. 10 taon nang nakakaraan. Isa itong pangontra sa three-pronged attack sa pamamagitan ng paglagay ng Lieutenant General sa gitna. Pinagkagulahan ng strategy na yun ng panahong yun. Gamit ang general sa gitna ng kokoriko, nabibigyan ng manlalaro ng napakaraming paraan para maka-checkmate, kaya kinilala tong napakahusay na taktika. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na may nilikhang bagay na matalinong isang mamang na tulad ko. Kaya talagang napakasaya ko at nagawa ko yun. Pero ako rin ang pumatay sa sarili kong likha. 1 taon matapos kong maimbento ang strategy ng Kokoriko, may nakalaban ako sa national tournament na gumamit ng mismong strategy ko laban sa akin. Noon ko naisip kung paano tumatalo. May panalo kong laban pero magmula noon, naglaho ang nilikha kong strategy sa lahat ng mga opisyal na paligsahan at gunggi textbook. Nang maisip ng isang dakilang haring tulad nyo, parehong strategy na naisip ko noon, nanliit ako sa labis na karangalang naramdaman ko at tumaba ang puso ko sa sobrang saya. Para bang nakita ng isang ina ang anak niyang nabuhay muli. Ganun ang pakiramdam. Kaya, noong naharap ako sa parehong sitwasyon, kung saan kinailangan ko ulit siyang bawian ng buhay, hindi ko mapigilan na mag-aninlangan. Kalokohan.
Tama na yun para sa araw na to. Mabuti pa magpahinga ka na muna. Sa susunod na magsimula tayo uli. Tuloy-tuloy na't wala nang pagpapahinga. Kaya humanda ka. Opo. Ito pa lang yata ang unang pagkakataon na nakita ko ang hari na nakinig ng ganong katagal sa ibang magsalita. Pero, siguradong walang kahulugan yon. 4 na oras na ba? Napagkutinan mo akong at sumuko. Masyado talaga siya mababaw mag-isip. Ang dali niya tuloy basahin. Sa wakas, start na ba? Nakalimang oras na? Hindi ko napansin ah. Ano? Nakakalahati pa lang pala eh. Ano, tinamaan ka ng kabado? Aminin! Naiintindihan mo na? Hindi ito ang simula. Kanina pa natapos. Tingnan mo na lang yung paa mo. Isang tubig na gawa sa usok. Makakala mo nahirapan din akong gawin yan. Para hindi mo mapansin, dumaan pa ako sa pinakamalayang distansya sa likuran mo. Kaya mahaba-habang lubid din ang kinailangan kong ilha. Pero sulit din naman. Dahil ngayon, kailangan ko nalang ikutin to hanggang sa umigsi. Hindi na ito magtatagal pa. Mukhang ikaw naman ngayon ang natataranta. Kahit magtatakbo ka pa dyan, hindi ka makakatakas sa akin. Sabi ko naman sa'yo, hindi ito karaniwang lupit. Mas matibay pa yan sa tuloy na lupit. Hindi yan napuputol. Kahit ano pang gawin mo. Sabi ko na nga ba, hindi niya ako susugurin dahil mataya-taya pa rin ito. At hindi niya ako pwedeng hawakan. Oras na mahawakan ko siya at mataya, mapapawalang pisa ang atili niya. Para sa isang kulang na kulang sa pasensya, tama pa naman pumili siya ng isang larong umaabot ng walang oras. Sa pagkakataong ito, hindi ako nakabitag sa iyo. Kundi ikaw mismo. Totoong inuhubog pa lang ni Chico ang panibago niyang kapangyarihan. At ngayong nagigipit siya at desperadong makatakas, may pagbabago magaganap na hindi nila inaasahan. Nakapaglikha siya ng isang panibagong ability. Isang bogan at claws. Dahil dyan magagawa niya na rin makipaglaban mula sa malayuang distansya. Salamat! Dahil sa'yo, nagkaroon ako ngayon ng isang panibago at astig na kapangyarihan! Okay ka lang? Alam mo naman kung ano to, hindi ba? Pana to, isa tong pana! Sigurado ka bang gusto mo pa rin lumapit sa akin, ha? Siguradong sigurado. Oh? Ewan ko lang ha. Hindi ko maintindihan kung bakit gugustuhin mo ng isang kapangyarihan na mas mabagal pa kaysa sa'yo. Bakit hindi mo subukan yung mga pangkalmot mo sa akin para hindi na ako mahirapan maglakad papunta sa kinatatayuan mo? Sasabihin ko sa'yo kung bakit ka natalo. Dahil isa kang gunggong. Buti nga! Ngayon hindi na mahalaga kung mahahawakan pa kita! Ang pakdam na to. Hindi maaari. Usok lang pala. Hindi pwede. Ikaw na ang taya. Hindi. Tignan mo pa. Mula nung nagsimula ka magbasa ng manga na para kang baliw. Una, gumawa muna ako ng kopya ng sarili ko na gawa sa usok. Tapos tinakpan ko ang sarili ko ng usok na mukhang damo. Habang papalapit sa iyo ang kampal ko, ako naman sa kabila. Tuloy lang ang laban kahit natutulog ako noon. Hindi mo dapat tinanggal ang mga mata mo sa akin. Nakabalik rin sa wakas. O paano? Gusto mo pa rin bang ituloy? Hindi na. Ayoko nang ituloy. Matalinong desisyon yan. Baka naman ngayon pwede mo nang sagutin ang tanong ko sa iyo kanina. Ano ba ang dapat na mangyari sa akin kung hindi kita nahuli bago maubos ang oras? Sabihin mo na. Hindi na mahalaga yun ngayon. Kapag may nakahuli sa akin, hindi ko na magagamit ang kapangyarihan kong yun.
Yun ang kondisyon ko sa sarili ko. Ganun ba? Naku, pasensya na kung nahuli kita ha. Wala na akong pakialam doon. Hihingi na lang ako kay Master Shawa ng panibagong kapangyarihan. Sa susunod, hindi na ako matatalo sa'yo. Kaya umanda ka sa akin. Ganun pala. Malamang yung Master Shawa na yun, isa sa mga maharlikang gwardya. At mukhang may kapangyarihan siya magpaunlad ng Nen abilities ng iba. Ibig sabihin, kapag inayaan namin magtagumpay ang pag-aani, mas bababa ang tsansa naming manalo sa kanila. Tama ang naging desisyon ni Nagon at Kilawa. Mabuti na lang pala. Kailangan natin mag-usap. Magkita tayo sa loob. Nagpadala sila ng reinforcements, isang lobo at isang crayfish. Malakas pa sila. Hindi ako mamamroblema kung alam ko yon. Sa ngayon, pinakikiramdaman nila kung gaano tayo kalakas. Kung ganun, hinto muna ang gera. Kasama naman sa layunin natin na pagdali sa kanila. Kaya ayos na rin yun. Tingin ko dahil yun sa paghuli ko sa isang yan. Nagsisilbing parang security camera pala yung mga tutubing yun. Flutter! Sumagot ka! Kanina pa tayo rito pero wala pa ring sagot. Kailangan natin baguhin ang plano. Kung wala na si Flutter, hindi na natin matutukoy yung lokasyon ng mga kalaban. Malas! Kung kailan naman kailangan tsaka siya pumapalpak. Atras na ba kami? Hindi pwede. Wala akong mukhang iaharap kahit pito kapag nabigo kami. O paano? Bumalik na tayo! Teka, sandali muna! Diyan lang kayo. Gagawa ko ng paraan. Ano yan? Yan ba ang bago mong kapangyarihan? Oo, meron tong search feature. Huwag niyo ito magsasabi sa iba, ha? Kayo lang ang pinagkakatiwalaan ko. Mga tunggak, naliwana naman kayo sa sinabi ko. Nagagawa ng rental pad ni Leon na ipahiram sa kanya ang isang kapangyarihan ng ibang Nen user anumang oras niya gusto bilang kabayaran sa ginawa niyang pabor para rito. Pero bago ito gumana, may dalawang kondisyon na dapat tuparin. Una, dapat nakita na niya ang ability ng kanyang target o alam niya man lang ang pangalan doon. Pangalawa, dapat gumawa siya ng pabor para sa target. Matapos niyang linawin sa target na hindi libre ang pabor niyang yun at dapat may kapalit, magagamit na niya ang ability nila basta napapayag niya ang target sa mga binanggit niya sa kanilang kondisyon. Ito na yun. Kapag natupad na ang mga kondisyon, automatic na tinatago ng dispenser niya ang data ng ability at pwede niya itong i-check at gamitin sa anumang oras. Maliban na lang, kung namatay ang target, mabubura din ang data ng ability niya rito. Ayos lang si Flutter. Siguro hindi niyo magawa makipag-ugnayan sa amin dahil nawala siya ng mana yung masyado siyang malayo. Tumatagal ng isang oras ang epekto ng rental pad at sa loob ng isang oras na yon, hindi magagamit ng target ang ability niyan yun. Buti na lang buhay pa si Flutter. Mga magagawa ko naman siyang kontakin. Sa oras na maharap ng mga satellite dragonflies ni Flutter ang lokasyon ng nakaitim, pwede na tayo magsimula. Balik kukunin namin ang atensyon ng mga nakaputi at ikaw ang bahala dun sa nakaitim, tama? Kakayanin mo ba kahit mag-isa ka lang? Huwag niyo na problemahin yun. Hindi ko sasabihin kaya ko kung hindi. At isa pa, ayoko makita niyo na ginagamit ko ang kapangyarihan ko. Gagawin ko kung kinakailangan. Hindi ako mabibigo sa misyong ito. Okay. Hindi ako dapat mag-aksaya ng oras. Hindi ako titigil hanggat hindi nagkakautang na loob sa akin ng hari. Simulan na. Kapag hinugot at pinunit na niya ang papel, magsisimula na rin ang epekto ng ability. Nandito na sila. Simulan na natin ang paghahanap. Bakit ganun? Nakakabahala. Bakit sa tuwing naglalaro kami, ako lang ang natataranta? Bilang hari, hindi ko na dapat masukat ang kahiyang idinulot niya sa akin.